wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin na patuloy kang mapapurihan sa oras na ito, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for this week, Lord God, na patuloy niyo po kaming iningatan, patuloy namin naranasan, Lord God, ay yung kabutihan, Lord God, your faithfulness and goodness, Lord God, sa buhay namin. And Lord God, today, Lord God, we pray that we are able to worship you in spirit and in truth, O God. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Malaya kang itaas ang iyong mga kamay. Palakpak ang iyong mga kamay. At sign of worship sa ating buhay na Diyos. Amen. Every praise is to our God.
clap offering sa ating Panginoon. He is just worthy. Worthy of all our highest praise and adoration. Amen, church. At sa oras na to, let us continue to feel the mighty presence of our Almighty God. Ang ating Panginoon ay nararapat lamang ng ating pabuhay at pagsamba. Malaya tayong umawit, malaya tayong lumuhod, malaya tayong iapur, ano man ang iyong pinagdaraanan, ano man ang iyong nararamdaman sa ating Panginoon. Yes, Jesus.
church, sa oras na to, alam ng Panginoon ay yung pinagdaraanan. Alam ng Panginoon ang mga problema mo. At this very moment, church, let us offer a prayer sa ating Panginoon. Asan ka man ngayon, nakatayo. God wants to hear your voice. Let's lift our voices. Do not withhold ano man yung gusto mong ipanalangin sa ating Panginoon. Amen. Let us pray. Let us pray sa ating Panginoon. Iyak mo sa ating Panginoon lahat ng iyong pinagdaraanan, lahat ng struggles mo, sa finances man yan, sa family man yan, sa school man yan. God has an answer. Let us very moment. Let us lift our voices sa ating Panginoon. Let us pray. Yes, Jesus. Jesus Christ, Lord, we worship you. We lift up your most holy name, Jesus Christ. Lord, Lord, our thanksgiving, Lord, in this place, pinatas namin, Panginoon, ang banal mong pangalan. At kung magkanapin ang kalooban mo, at ikaw ay patuloy na maluwalhati sa aming kalangit. Especially po ang ating mga guest, first timer, at maging po yung mga kapatiran po natin here and abroad, welcome po natin. At kasama po natin sa ating live streaming, sa ating online service. Patuloy po nating maranasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon habang patuloy natin siyang sinasamba at itinataas sa ating kalagitnaan. At kasama ng pag-welcome natin sa ating Panginoong Diyos, at patuloy nating i-welcome ang kanyang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan, ang kanyang pagkilos sa atin. At
at upang tayo patuloy na higit na pagpalain. Say amen. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating pagdating, sa pagpunta, at ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. I believe ang Lord ay may favor sa atin. Amen? Praise God. Ang ating Diyos ay great rewarder. At sinasabi po sa Hebrew 11:6, ng ating Panginoong Diyos ay rewarder doon sa mga earnestly seeking Him by faith. Thank you, Lord. At salamat sa Diyos sa kanyang buhay na salita at ito po ay laging laan para sa atin. Para po salita ng Diyos. Amen. Tayo po ba ay handa para salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Are we excited? Hallelujah. One thing na tayo po ay excited, bakit tayo po ay dumadalo sa pagtitipon? Sapagkat sa ating pagsamba, ang salita ng Diyos ay buhay na kumikilos sa atin. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa sinulat ni Matthew chapter 18, babasahin po natin yung from verse 19 to 20. At kayo na lang po magbasa ng buong context at babasahin po natin ito verse 19 to 20. At okay, ito po sa ating screen. Okay, sundan po natin. Ang sabi po diyan, si Jesus pa may sabi nito. Ang sabi po ni Lord Jesus, again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Verse 20. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Hallelujah. Lord, thank you po sa inyong mga salita. Amen. Na nagbibigay po sa amin ng katiyakan, Panginoon, sa iyong presensya, dakilang Diyos. Katiyakan sa aming pananampalataya at pagtitiwala na ito ay hindi kawalan at hindi sayang. Salamat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Sigit kaming pagpalain, Panginoon, ang aming mga espiritu at kaluluwa sa oras na ito, dakilang Diyos. At gawin mo, Ama, sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, ang kalooban mo sa ikabubuti ng bawat isa sa amin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y sumigaw. Amen? Amen. Amen? Amen. Mas malakas dito. Amen? Amen. Yes, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Dito po sa salita ng Diyos nating binasa, ang ating pong title ng ating message, ang theme po natin ay Small Group Matters. Amen. Small Group Matters. Meron pong kasabihan, we make ourselves available to what matters to us. People make themselves available for what matters to them. Totoo po ba ito sa atin? Amen. Totoo po ito. Amen. It's a reality. Kung ano yung mahalaga sa atin, available tayo. Amen. Eh, ang problema, may iba-iba tayong mahalaga. At kuminsan, yung mahalaga sa atin, hindi mahalaga kay Lord. Hindi mahalaga sa Diyos. Amen. Pero ang totoo pong mahalaga, yung mahalaga sa Diyos. So umaga po ito, ang pag-usapan po natin, yung mahalaga sa Diyos, sa ating Panginoon, para sa atin. Isang bagay, makikita po natin ito,
in-express ni Lord sa atin, nung siya narito at isinulat po, sinabi niya, yung kinuwento ni Jesus, yung lost sheep, the parable of the lost sheep. Makikita po natin, sa Luke chapter 15 in verse 4, si Jesus, nagtalo po siya ng parable of the lost sheep. At sinulat po ni Luke, salaysay po ni Jesus. At ang sabi po dyan, ng ating Panginoong Hesus, sabi dyan, at malalim na version ito, malalim na English. Tingnan po natin ito sa Good News Translation, Ate Flor, yun, para madali natin maintindihan, sabi dyan, suppose one of you, sinasabi sa atin ng Panginoon, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. What do? You leave the other 99 sheep in the pasture and go looking for the one that got lost until you find it. Dito, ini-express ng ating Panginoong Hesus sa atin kung gaano kahalaga yung small group na magagawa niyang iiwan yung 99, hanapin yung isa na nawawala hanggang sa kanyang masumpungan. So gusto ng Lord, ma-realize natin at yung ma-understand natin kung gaano ito kahalaga para kay Lord sa atin. Na bawat isa sa Panginoon ay napakahalaga na kailangang hanapin hanggat masumpungan para mailagay sa small group. Small group, sa biblical term, sa biblical word, sa Bible, ang small group ay tinawag po ni Jesus na, so ang small group sa Bible ay flock. Tingnan po natin, in Luke 12:32, i-compare natin yung 22 sa 32. Tingnan po natin. Ito yung Luke 12:22. Sabi ni Jesus, then He said to His disciples. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, disciples. Okay? At sa mga sinabing ito, sinabi ni Jesus sa kanyang disciple, tingnan po natin sa verse 32. Sa verse 32, tingnan po natin. Sa verse 32, yung mga disciple, anong tinawag sila ni Lord? Do not fear, little flock. Sa verse 32, in-address na ni Jesus yung kanyang mga disciple as little flock. Sa disciples, they are in a small group. Ang tawag ni Lord, little flock. Tingnan po natin yung 3:14 na sinulat ni Saint Mark. Again, isa sa mga disciple ni Lord. So makita po natin dyan, yung disciple in a maximum number, makikita po natin. Sabi po dyan. Then He appointed 12. Tinalaga ni Jesus 12. That they might be with Him. With Him in a small group. And that He might send them out to preach. So tingnan niyo po, 12 yan. So, mga disciples, yan po maximum. The biggest, the largest number, or the largest maximum number of a small group. Ano man po ba yung pinaka-minimum, pinaka-least number? Balikan po natin yung ating text, binasa natin kanina, sa 18:20 ng Matthew. Tingnan po natin.
So si Jesus, ito po ay pattern, model na binigay sa atin ni Jesus in terms of a small group. So dito po, tingnan niyo po verse 20. For where, kahit saan, for where two or three are gathered together in my name, name ni Jesus, I am there in the midst of them. So ilan po ba yung minimum number ng small group? 2 or 3. And remember, take note, sa small group, laging kasama si Jesus. So small group matters. Marahil, hindi natin masyadong pansin ito kasi marahil hindi natin alam. Pero alam ng Diyos. Mahalaga para sa atin. Amen? Sapagat ang ating Diyos ay provider, siya ay God, siya ay King of all kings, responsibility, role ng King, ng God as the Father to provide for us. Tayo ay kanyang mga anak at tayo ay pagpalain. At ito isa sa kanyang mga ways ni Lord. Pinagkaloob ni Lord upang daluyan ang pagpapala at ang kanyang mga anak ay mapagpala. So small group matters. At kailangan malaman natin, ma-fully perceive po natin gaano ba kahalaga. Gaano ba ka-essential yung small group sa atin. At ang small group ay ito po nagsimula pa sa Old Testament. At hanggang sa panahon natin maging sa darating kaparaanan ng Diyos upang tayo ay pagpalain. At alam niyo po ba na ang composition ng church ay small group. Ang church kapag walang small group, hindi po yan church. Or just a religious gathering or a social club. Sapagat ang church ay binubuo ng church. Nang sabihin ni Jesus, I will build my church. In Matthew chapter 16, sinabi ni Jesus, itatayo ko ang aking simbahan. Ang una niyang ginawa, ano ginawa niya? Tumawag siya. Ilan? 12. At tinawag niyang flock. Small group. Ano ang kahalagahan nito? Amen. Alam niyo po ba na ang church being a church ay meron po palang 5 layunin. A church to become the church, meron pong 5 purposes. Ano po ba yung 5 purpose ng church? Kapag wala po ang 5 yan, hindi pa yung church o hindi ang tunay na church. What's the purpose of the church? Bakit merong church? Bakit si Jesus nag-build ng church? Sa pangalan niya, sa kanyang sarili. In my name, I will build my church. Sabi ni Jesus Christ. So alam niyo po ba ang purpose nito? At yan po ay nasa Bible. Number 1 is, ano po? Worship. Number 2 is fellowship. Ano po number 3? Discipleship. Yan po ang purpose ng church. Number 4, ministry. Number 5, missions. Yan po ang 5 purpose ng church. At alam niyo po ba, ang large gathering katulad po nito, isang purpose lang ang ginagampanan, worship. Ang small group, 4 na purpose ang ginagampanan. 4 na purpose ng church ang ginagampanan ng small group. Ito yung fellowship, discipleship, ministry, at missions. Lahat pong yan nasa small group context. And imagine, ikaw ay believer, Christian ka, wala ka sa small group. Ilan yung namimiss mo? So, Sunday worship service, mahalaga, pero hindi kompleto sa context ng isang church. At napakahalaga po, small group matters. Sabihin po natin, small group matters. Meron pong 4 na points why small group matters. Pero mag-share po lang ako ng 2. Kasi yung oras po natin eh.
dalawa lang. Actually, pinaiksi na nga po ito. Pinaiksi ko na. Okay? 2 points. I-share ko po. Okay? At dito po, mabasa po natin. Tingnan po natin. Number 1, small group. Ito po yung essentiality. Why small group matters? Ito po. Number 1, small group creates genuine fellowship. Sa small group, nandoon yung totoong fellowship, yung tunay na fellowship. Tignan po natin yung scripture text nito. Tignan po natin, suriin po natin mabuti. Hebrews 10:24 to 25. Tignan po natin yung truth about fellowship. Sabihin po natin, tingnan po natin. Sabi diyan, let us be. Mahalaga po yung word na let us. Let us be concerned. Ito po, mas lalong mahalaga. For one another. Yan, one another. To help one another. Okay? Ilan na pong one another na basa natin? Una, one another. Concern for one another. Help one another. To show love and to do good. Verse 25. Let us not give up the habit of meeting together. That's fellowship. As some are doing. Instead, let us encourage one another. Now, andyan ulit yung one another. All the more. Since you see that the day of the Lord is coming. Yung the day of the Lord is coming nearer, yan po yung day ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So tingnan po natin dito, sa text na to, makikita po natin yung truth ng fellowship. Ano po? It creates genuine fellowship. Yung pong small group. Basahin din po natin yung Acts 2:42, 46 to 47. Sinulat naman ni Paul. Sinabi ni Paul. Sinulat ni Luke. Si Luke. Saint Luke. Okay, Acts 2:42. Makikita po natin dito yung truth about a small group. They spent their time in learning from the apostles. Yan, discipleship po yan, teaching, word of God, taking part in the fellowship. Okay. Pansinin niyo po, fellowship and sharing in the fellowship meals. Okay, fellowship meals, salo-salong magkakapatid. And sa fellowship meal, tumutukoy po yan sa Lord's Supper. At sa Lord's Supper, fellowship meal, andyan po yung communion and the prayers. So, tingnan po natin sa New King James Version. Tingnan po natin. Okay. Sabi po dyan, tingnan nyo po. Pareho pong verse. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Apostles' doctrine, word of God po yan. And fellowship. Ano po yung fellowship? Ano po? Small group. In the breaking of bread. Tingnan nyo po, breaking of bread. Fellowship meals. Okay, communion, yan po yung communion. Salo-salong magkakapatid. And in prayers. Yan po, apat yan, siya po yung mga elements or components ng small group. Ang small group, ang time duration ay 1 hour minimum at umaabot ng 1.5 weekly. Anong meron sa small group? Apostles' doctrine, word of God, fellowship, ano pa? Breaking of bread, yung salo-salo. And nandyan din yung communion sa breaking of bread. And in prayer. So yan po yung components or elements ng small group. Nakapalaman po siya dyan. At pansinin po natin sa sunod na talata in verse 46, the same chapter, book dito po sa Acts. Sabi po dyan, pagdating sa 46, day after day, they met as a group. Saan sila nagmi-meet? As a group? In the temple. Sa temple. Large meeting po yan. Ang katulad niyan po yan ay ito. Bakit sila nagmi-meet sa temple? To praise and worship God together. Large meeting po yan. In a small group, nasaan sila? And they had their, sabi diyan,
Ito, and they had their meals together in their homes. So, nandun sila sa mga bahay-bahay, in their homes, nag-i-small group. Para sa ano? Fellowship, discipleship, ano pa? Worship. Hindi, worship sa temple yun eh. Yung worship nila sa temple. Pero, sa mga bahay-bahay in their homes, nandun yung discipleship, fellowship, prayer, yun, missions, and ministry. So, tingnan niyo po, in their homes. Anong ginagawa sa homes? Sa home, anong ginagawa nila? They're meeting together in homes. Ano dyan? Sabi dyan, eating with glad and humble hearts. Sa 47, tingnan po natin. Praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day, the Lord added to their group. The Lord added to their group. Anong ina-add ni Lord sa kanilang group? Those who were being saved. Kaya sa small group, nandun po yung evangelism. Sa small group, nandun po yung missions. Doon yung pagdadagdag ni Lord sa small group. So nakikita po natin yung pagkakaiba. Ito po large group. Large group po. Kung saan nandoon yung worship, makikita po natin. Ang word pong fellowship, the word fellowship, English yan, fellowship, mula po siya original word na Greek word na koinonia. Okay, next, po tayo. Okay, mula po siya sa Greek word na koinonia, na ang kahulugan po ng fellowship from the Greek word koinonia ay sharing life together. Sorry, sharing po yan, sharing. Okay, sharing life together. Yan ibig sabihin ng fellowship. Pangalawa, mutual participation. Number 3, active partnership in faith, in love. And number 4, relational, interactive, and participatory. So nakikita niyo po yung meaning ng fellowship. Kaya po yung Hebrews 10:25 na fellowship, para po yung sa small group, hindi po sa large group, hindi po Sunday service, Sunday worship service, hindi po. Yung pong Hebrews 10:25 na ginagamit po para sa worship service, Sunday service, religious po yun na mindset. Sapagkat ang Hebrews 10:25, kung titingnan po natin, ito po ay may mutual participation, interactive. Meron pong one anotherness, meron pong makikita tayong ministry. So nakikita po natin yung pagkakaiba. At dito po, sa tunay po na fellowship, alam po, yung tunay na fellowship, nangyayari sa small group. Next slide po tayo. Ito po, napakahalagang truth. Dapat po nating maunawaan. Next slide. Ang sabi po dyan, dito po sa ating number one, kung bakit napakahalaga po ng small group, why small group matters, is because real fellowship does not happen in a crowd. It happens in a circle. A small group. Ito po yung pangalawa. Pangalawa po, na why small group matters, ito po yung pangalawa. A small group provides care and protection. Yung care and protection po nasa small group. Why? Kasi 1.5 hour lang tayo, pagkatapos ito mag-uuwian na tayo. Nasaan yung care and protection na pangako ni Lord sa bawat isa? Nasa small group. Basahin po natin yung ating text, yung scripture po natin dyan sa number 2. Ito po yung Matthew 9:36. Yan, si Jesus po,
Nung makita ni Jesus yung crowd, so anong nakita ni Jesus crowd? Hindi circle, hindi small group. Nakita ni Jesus crowd. His heart was filled with pity for them because they were worried and helpless like sheep without a shepherd. Alam niyo po, tinuring tayo at itinulag tayo ng Diyos yung kalagayan natin, yung nature natin as a sheep. And needs to be in a flock, in a small group, na may shepherd, may tagapag-alaga. Tingnan niyo po ito. Yung mga taong pinangaralan ni Jesus, kung saan si Jesus nangaral, nag-teach, nag-preach, nag-ministry, pinagaling lahat sila ni Jesus. Pero nang tingnan sila ni Jesus, they are crowd. And they are helpless and worried because they are like sheep without shepherd. Pag nasa crowd po tayo, ganun. Kaya gusto ni Jesus tayo po ay ilagay sa small group, a flock with His shepherd. For what? Para maalagaan. Para may belongingness. Kailangan, nature innate sa atin yung belongingness. Yung togetherness, hinahanap natin yan. Ang masakla, pag napunta ka sa crowd na hindi kumikilala sa Diyos. Ba't may mga napapahamak, nasisira ang buhay? Maaga pa, bata pa, namamatay na. Kasi napupunta sa masamang small group. O wala sa crowd. Ito pong small group na ito, group ni Jesus. Nagkakatipon sa pangalan ko, sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, where 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Godly, holy, small group, circle in the name of the Lord. So makita po natin, kapag wala po sa small group, ano ang larawan nila? Sa paningin ni Lord, pag ang believer, ang Christian, kapag wala sa small group, ang tingin ni Lord, spiritually, tupa na walang pastol. Ibig sabihin, walang nangangalaga, walang nag-iingat, walang nagtatanggol. Kaya napakahalaga po ng small group. Tingnan po natin itong next scripture, Matthew 23:37 to 38. Tingnan po natin ito. Again, sinabi ni Jesus, isa pong paglalarawan ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together. Pansinin po natin yan. Yung desire, yung aspiration, longing ni Jesus sa kanyang bayan. Sabi diyan ni Jesus, how often I wanted to gather your children together as a hen gather her chicks under her wings. Sabihin po natin, as a hen gather her chicks under her wings. Nakakita na po ba kayo noon? Inahing manok? Pag siya may mga sisiw? Kailan po ginagather ng inahing manok ang mga sisiw? Kailan niya po kinukubkuban? Para hindi mapahamak, kapag dumidilim, kapag gabi na, kapag merong, ulan, maulan, uulan, kapag merong bagyo, o merong dadagit, may lawin, o merong kakain sa kanyang sisiyo. So makikita po natin, sa init, sa ulan, bagyo, covering. Protection. Pero anong sabi? Anong sabi ni Jesus? Gusto niyang alagaan, kalingain, gusto niyang ingatan, pero anong sabi? Sabi ni Lord, pero ayaw mo. Alam niyo po, yung work of gathering is work of the Lord. Ang gawain ng pagtitipon ay gawain ni Lord. Hindi ko yung gawain, hindi yung gawain ng church, gawain ni Lord na pinagkatiwala sa church. It is the work of the Lord Jesus Christ. Kung bakit napunta dito si Jesus to gather people in His name for love, support, protection, and belongingness. Pero ang trabaho ng devil, ni Satan, is scattering.
Yan ang work ng Satan. Scatter and conquer. Isolate then conquer. Tingnan niyo po yung mga nagsusuicide. May nagsuicide ba na sa karamihan? May nagsuicide ba na sa harap ng kanyang magulang? Wala po. Most na nagsusuicide ay isolated. Siya lang, mag-isa lang. Palihim. Yun nga eh. May isolation. Yan po ang work ng devil. Pero si Jesus, ang kanyang work is to gather. Basahin po natin Luke 11:23. Sa Luke 11:23, ang sabi po dyan, tingnan po natin. Ano sinabi ni Jesus? Luke 11:23. Tingnan niyo po. Si Jesus yan. He who is not with me is against me. And he who does not gather with me. Tingnan po yung gathering. Gathering is with Jesus. Yung hindi doon nag-gather, nag-i-scatter. Yung scattering kanino? Work yan ni Satan, ng devil. Family na ini-scatter niya. Church na ini-scatter niya. Small group na ini-scatter niya. Work ni Satan. Pero yung gathering, work ni Jesus. Pwede ba tingnan natin sa Tagalog? Tingnan po natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko. Tanong mga kapatid sa umagang ito, kakampi ka ba o kalaban ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Alam niyo po yung small group, pag-iipon, kasama si Jesus. 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. So, kaya po, small group matters. Alam niyo po, ito po yung namimiss ng maraming mananampalataya. Tingnan po natin, next slide. Next slide, ito po yung namimiss. Pag wala ka sa cell group, ito yung namimiss mo. Nadideprive ka dito. Not that one, yung isa. Yung namimiss, ito yung sinabi na, yan. Ito, what believer miss when they are not part of small groups? Ito yung nawawala. Nawawala sa yung one anotherness, yung ministry nawawala sa iyo. Yung one anotherness ministry. Ano ba yung one anotherness? Alam niyo po yung one anotherness, yun po yung one another. Nasa 50 plus po yan na dapat i-enjoy ng mga believers. Ano po ang mga yan? Nagbigay po ako ng 4 na halimbawa. Pero 50 plus po yan. Yan po ang halimbawa. Una, John 13:34. Sinabi ni Jesus, love one another. Love one another. Hindi lang ikaw yung naglalove. May naglalove din sa'yo. It's one anotherness. Next, number 2. Pray for one another. James 5:16. Hindi lang ikaw yung pray sa kanya, sa kanila. Nakaka-receive ka din ng prayer. May nagpipray din sa'yo, alam mo. It's one another's. Number 3. Hebrew 10:25, encourage one another. Kung ikaw lang ang nag-i-encourage, bakit? Sila lang ba ang nag-i-discourage, nanghihina? Ikaw hindi. Kailangan mo rin ng encouragement. Pero, nagmamanifest sa small group. Pag nasa small group ka, may mag-i-encourage din sa'yo. Kaya nakaka-enjoy talaga kapag nasa small group. Meron pang sinabi diyan, hindi nakasama. Well, pag tayo po nasa small group, lahat ng yan mararanasan po natin. 50 plus, one anotherness ministry. And last, ito po, number 4, serve one another. Hindi lang ikaw yung lingkod ng lingkod. May maglilingkod din sa'yo. Paglilingkuran ka rin. Kahit ano sabi ni Jesus? Once another's feet. Maghugasan kayo ng paa sa isa't isa. Ibig sabihin doon, service, paglilingkod. Well, kapag nasa small group ka, marami ang nangangarap na may nagpipray din sa akin. Sana hindi lang ako ang bigay ng bigay. Sana hindi lang ako ang pray ng pray. Sana hindi lang ako nag-i-encourage. May nag-i-encourage din sa akin. Sa small group lang yun. Gusto mong maranasan ang lahat ng yan, 50 plus one anotherness, be part of the cell group. At ito po sinabi ni Pastor Rick Warren, pastor ng napakalaking Christian church sa USA, si Pastor Dr. Rick Warren, ito sinabi niya, every member, pansinin po natin, every member needs to be
a part of a small group where they can be known, loved, and cared for. Amen. Sino bang gusto niyan? Nakakaranas ka rin ng caring. Nakakaranas ka rin to be loved at kilala ka. Hindi ka na o-overlook. Hindi ka parang karayom sa bunto ng dayami. Alam niyo, may mga Christian parang karayom sa bunto ng dayami. Alam mo, naranasan ko yon. Part ako ng napakalaking denomination. Makatapos ang service, napakamot noon na lang ako. Ba't di ako kilala dito? And I understand. Kasi, wala naman pala ako sa cell group nila. Hindi naman pala ako belong sa cell group. Ito po yung why small group matters. Dalhin po natin. Okay. Sa slide po natin. Next. Okay. Experience the goodness of God through a small group. Be a part of it. Amen. Amen. Yes. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Christian life happens better. Ito po ang take home po natin. Christian life happens better in a small group. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, sa umagang ito, ang Diyos, marami siyang inilaan. Kailangan lang nating lakaran. Kailangan maranasan. Hallelujah. Ako po, na-enjoy ko po ang paglilingkod sa Panginoon bilang pastor. Nung ako po ay makaroon ng small group at mapasama sa small group. Tawagan ko po ang small group ko. Pwede po ba in a quick time, tawagan ko po ang small group ko dito sa aking kaliwa. Yung small group naman ni Mami Tess dito sa kanan. Dito, pwede ba? Bilisan lang po natin mga ka-CG. Sige po. Para makita po yung mga, okay. Small group ni Mami Tess. Small group ni Mami Tess. Okay. And my small group here. Okay. Yes. Amen. Oh, siguro nandito lahat. Yung iba, baka mamayang hapon yung iba. O yan po ang small group ni Mami Tess. Okay. Small group po siya ni Mami Tess. Galing po sa iba't ibang barangay, lugar ng Legazpi City. Okay. So, sila po, small group ni Mami Tess. Amen. At, ito naman po yung small group ko. Mga leader po yan. Cell group leaders po yan. Bawat isa sa kanila po ay nagre-represent ng group. Kasi ganun po ang church eh. In a flock po sila. Kaya kami po, isang flock. Isang flock po kami. Dati wala po ako nito. Dati po religious pastor ako. Tama na sa akin yung mag-preach pagkatapos ng Sunday. Bulakbol na. O, nakapag-preach na. Wala po ako small group. Hindi ko po nai-enjoy yung Christian life ko. So this is my small group. At alam mo po ba, may mga small group din ito. May mga small group. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Praise God. Isa po sa kanila, para makita nyo po, halika dito. Nandito po ba yung small group ni Daniel? Meron. Bilisan po natin. Daniel, tawagin mo yung small group mo. At dito naman po, dito po sa mga ladies at Ate Miles, pwede ba lumapit dito yung small group ni Ate Miles? Dito po, small group ni Ate Miles dito. To show you na ang church po natin, nasa word ni Lord, lumakalakad po tayo sa kalooban ng Diyos. So makita nyo po, si Miles nasa small group,
At si Miles may small group din. Oo. Ilan? Ano ang sabi ni Lord? 2 or 3. Ilan ang maximum? 12. Pwede pa po kayong sumali kung gusto nyo kay Miles. Kung gusto nyo pong mamili, dito po marami. Ang gaganda. Kung gusto nyo sa lahat, pinakamaganda dito po. Kay Sister Tess. Opo. Ito naman po, sa mga lalaki naman po. Bakit hindi magkahalo? Ba't walang babae? Ba't lalaki-lalaki? Kasi po, ganun ang halimbawa ni Jesus. Ganun po. Ito po si Daniel, cell group naman po ni Daniel. Okay po. Ilan ang maximum? 12. O kulang pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung iba nasa hapon. Pwede pa po kayong mag-join. Pero Daniel, huwag kang susubra sa 12. Mas magaling ka pa kay Jesus. Huwag sumubra ka. Okay. At ito po mga sa likod, kung gusto nyo po, wala po kayong small group, invited po kayo, welcome po. Ito po. Pwede po kayong mag-join sa kanila. Kay Daniel, pwede pa po kayong mag-join. Okay, join po kayo sa small group. At pwede rin po, gusto nyo po, maging leader na rin kayo, mag-lead kayo ng small group. Pwede po kayong lumapit sa akin. Amen, praise God. Maranasan po natin yung kalooban ni Lord. Praise God. Let's all pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, narito po kami, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw nga po ang head ng church na ito sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa kapangyarihan mo na nilalakaran po namin. Lord, mangyari lahat ng nais mo para sa ikabubuti, O Lord God, ng bawat isa. Lord, lahat ng essential, Panginoon, ng small group, iparanas mo. Lord, I pray as you will, bawat isa po makonect. Lord God, bawat isa makasumpong ng belongingness, togetherness. Lord, sa family mo, Lord, sa church mo, walang isolated, Lord. Lahat connected. Lord, mula sa iyo, sa pangalan mo, Jesus, dumadaloy ang caring, Lord. Dumadaloy ang covering. Everyone, Lord, is protected. Supported, Lord. Ang bawat isa. Ikaw, Ama, aming Diyos, na lahat ng makagagawa nito, sa pangalan niyong anak ng Panginoon sa Kristo, Lord. As we do your will, Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, sapagkat ito ang katuwiran mo, higit mong pagpalain pa ang bawat isa. Higit ang church na to, Panginoon, upang magawa namin ang ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, kingdom, Lord. All nations, discipled, Lord. In your name, Jesus, this is our prayer. Malakas po, palakpak, pasasalamat sa atin. God bless you. Maaari na po ang bawat isa na umupo. So sa oras na to, let us continue to give sa ating Panginoon ang ating mga tithes and offering. This is a pleasing aroma sa ating Panginoon, and He is pleased to see you offering to Him what is due to Him. Amen.
ikaw lamang. to worship you. We continue to glorify you, O Lord God. Lord, maraming salamat po sa lahat, O Lord God, na nagkaloob ng kanilang mga tithes and offering sa araw na to, Lord God. Patuloy nga, Lord God, multiply it, O God. Patuloy na increase mo sila in every aspect of their life. At patuloy, Lord God, na yung glory, Lord God, ang makita sa kanilang buhay. We continue to praise you. We continue to glorify you in the mighty name of Jesus.
Jesus. Amen. Amen. I believe ang bawat isa ay na-bless sa umagang ito at sa oras na ito. Umuwi tayo. Dala-dala ang mga natutunan natin, mga revelation ni Lord sa oras na ito. Amen. Thank you, Jesus. We will praise you. We will continue to bring you glory, honor, and praise. Thank you, Jesus. Is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Shalom. Nothing lapid, nothing missing, nothing broken.